you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm a kid now. I haven't grown in my mind, just my skin now. I don't get taxes, I hate chores, I hate mail, bills, and miss the outdoors. I feel like the air used to smell different. The grass was greener and the summers were for swimming. I used to play baseball every inning. Now I work for a living. I watch more podcasts and hear less music. My brain feels different and I don't want to lose it. I try to stay healthy but I'm tired all the time cause there's too much. So yun nga mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 71,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available yan sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo kung magkano nga bang installment nila at yung rebate nila. So sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yan sa baba. At para naman sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to? Ayos yan, di ba? So ayun nga mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 45,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din po yan sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kinuha nyo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yan. At para sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So yun nga ngayong 2025, merong update para dito sa may XRM 125. So ngayon upuan natin siya. So medyo maraming tao dun sa loob kaya dito tayo sa labas. Kaya okay lang naman. Pero yun nga, 5'2" ang ating height. Upuan natin para at least malaman nyo doon sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle na kagaya ko yung height, eh meron tayong reference. So yun nga mga best, no, ngayong 2025. Okay, meron tayo ulit available na Boss 125 ng Motoposh. Meron tayong kulay red dito at meron din silang kulay blue din doon na naka-display din. So, ayan, ngayon ko na lang ulit to na walk around para update vlogs na rin para sa mga gustong bumili ng itong motorcycle. Kasi nga, halos lahat, karamihan din sa mga brand na pinupuntahan natin, merong available na ganitong unit. So yun na nga, sa kanyang front view dito sa ating headlight, dito is naka bulb type pa rin tayo rito. Pero sana dito kay XRM, konting upgrade para sa kanyang ilaw. Sumabay sa mga naka LED. Yung kanyang signal light okay lang kahit hindi naka LED, kahit naka bulb type siya. Pero dito sa kanyang headlight, sana sumabay sila, no? Pero nandun pa rin yung angas eh. Nandun pa rin yung mga sharp design. Tulad dito sa taas. Okay, dito meron pa rin tayong Honda na sticker. Okay? Meron pa rin tayong malapad and flexible na ating front fender. Naka-telescopic fork tayo rito. Naka-wide spoke. At dito sa side is naka-single disc brake. And naka-Nissin naman yung kanyang caliper dito. Ayan. Single pad caliper. So, yung size nito is 2.5 by 17. Naka-tube type pa rin naman tayo rito. Okay lang naman yan. Kasi nga, pwede rin itong pang on and off-road yung kanyang tires. Meron tayo ritong extension ng ating fender. Okay, so naka-air cool pa rin ang isang to. Pero syempre dahil matipid to, XRM to, naka-FI ang isang to or PGM FI. Okay, so sa ilalim meron tayo ditong skid plate. Yan, skid plate tawag ko dito. Pero hindi ko alam kung tama ako sa ganitong category. Pero sa mga big bike kasi skid plate yung tawag dito. Pero ito ay plastic. Ayan, sobrang flexible din, oh. Kaya maganda na meron ganito kasi nga lalo na yung mga talsik na mga bato or pag mag-off-road tayo, maganda na meron tayong ganito kasi protection yan sa ating makina. Okay, sa side meron tayo ritong XRM na 125 na sticker.
Sobrang lambot ng mga fairings dito or fairings, no? Ayan, no? Sobrang lambot niya. So, ayun na nga. Umpisa natin. Dito sa taas, meron na tayo ditong lever guard or yan, cover para sa ating lever or sa mga kamay natin. Yan, meron na tayong cover. And yung ating headlight, naka-LED na rin yan. Meron tayong daytime running light dito sa side. Yung ating signal light, flexible din. LED na rin yan. Meron tayo rito ang front fender. Ayan ang itsura niya. Okay, flexible din. Tsaka mahaba din yung extension. Extension pa tayo dito na matte finish. Naka-air-cooled tayo rito. Telescopic fork. Naka-wide spoke. At yung size dito ay 2.5 by 17. And then, naka-single disc brake tayo dito. And dual path caliper. Ayan. So, yung makina natin is talagang nakalabas na tayo rito. Ayan. Naked. Okay. So, kapag magbubundok tayo, talagang bugbog yung ating makina dito. Pero kagandahan kasi, mahaba yung ating fender dito. Kaya hindi siya masyadong napuputikan. Pero ayan, talagang nakaganyan na yung design. So, yung ating decals, halos same pa rin naman yung design niya rito. Parang may graffiti lang siya dito. Tapos may boss. Dito yung 125. May lining na kulay white. Then sa likod, plain lang. No? Minimalist lang yung datingan niya. Diba? Parang anytime pag nabunggo siya, pwede siya matanggal. Ayan, sobrang lambot. Sobrang flexible niya. So, dito naman, meron tayo rito ang rear brake pedal. Napaka-smooth lang din. Foot pegs na combination ng rubber and metal. Ayan. Kickstart. Syempre, meron pa rin yan. Foot pegs din dito para sa angkas. So, pwede rin tayo mag-angkas dito. And dito naman, maganda yung kanyang alloy na ginamit dito. Ito metal, ito plastic. Yan. So, stylish din yung ating tambucho. Maganda yung tambucho niya. Ito naman ay plastic ba to? Or metal? Ayan, metal siya. Medyo manipis lang na metal. Okay? So, naka-dual shock tayo rito pero hindi siya adjustable. Naka-wide spoke din tayo rito at naka-drum brake. Yung kanyang tires, MVP. Yung kanyang brand. Ayan. Pero Japan technology yan. So, pang on and off road din yung kanyang tires. At yung size dito ay 2.5 by 17. Ayan. So, dito sa side, pwede tayo rito maglagay pa ng tawag dito yung parang bracket. Ano? Pwede tayo maglagay dito kasi may bolts pa rito. Tapos, lagyan natin ng mga gamit natin. May mga screen dun eh. Diba? May mga ganun na bibili sa aftermarket. So, pwede tayo maglagay dyan. Pwede tayo mag-additional ng carrier sa ating mga gamit, di ba? So, dito naman sa ating handlebar, ayan, naka-upright position. Naked handlebar pa rin tayo rito. Then, fully digital tayo rito. Meron pala ritong Honda na emblem. Tapos dito, may select. And, meron tayo ritong digital. Okay, medyo maliit lang siya. Dito sa side is meron siyang PGM FI. Ayan. So, dito is yung high beam niya, yung kanyang signal light. Okay? Check and then neutral. Ayan. So, yung kanyang ignition is simple. Tapos, meron tayong motopos dito sa kanyang makina na kaya engraved naman yan. Yung brake pedal, smooth lang. Kickstart, meron tayo rito. Ating foot pegs, hindi siya napiplit. Combination ng rubber and metal. Meron din tayong combination ng rubber and metal na foot pegs na malaki para sa angkas naman yan. So yung alloy, ito naman plastic. Tambucho niya, halos same lang nung tambucho ni Typhoon. Ayan. Meron siyang motopos dito. Naka-dual shock, adjustable, tapos meron tayong swing arm. Maliit lang yan, naka-drum brake, wide spoke tayo rito. Ayan. Tapos meron tayong 2.75 by 17 sa likod. Ayan. Dito naman sa side nito, meron siyang parang carbon fiber finish. So, grab bar, simple lang. Upuan natin, meron dito na ayan, maganda rin yung seat niya. May stitches din tayo rito. Sobrang lambot din yan. May stitches din dito. Ayan, hanggang dito sa OBR. Makapal yung ating foam na ginamit. So, tingnan natin yung compartment. Kung ano yung itsura. Ito yung itsura natin.
compartment natin, meron tayo rito. Dito rin nilalagay yung ating battery. Ayan. So, wala tayong helmet dito. Ayan. Sa gas tank natin, ito yung datingan niya. So, nasa 4 liters yung kanyang gas tank. So, dito naman sa ating taillight, LED na rin yan. Tapos yung signal light natin dito, LED, may reflector. Then, yung ating fender din, flexible din. Okay, so ilagay ng plate. Ayan. Sa side, meron tayo rito chain cover at yung size nga pala ng ating sprocket is 36428. Yan yung size ng ating sprocket. Ayan. Simple lang. Ayan, sa side naman, meron tayo ritong cover or handguard. Dito rin. So, naka semi-automatic pa rin to. Okay, wala tong clutch. Okay. So, sa mga switches niya, dito sa side is naka, ano lang tayo rito? Electric starter. Okay. Yung side naman nito is naka quick throttle na rin tayo rito. So, sobrang kapit nung kanyang throttle. Ayan. Pati yung grip niya, sobrang kapit. Yung throttle niya, responsive. Oh. Then, front brake. Napaka-smooth lang din. Yung ating bar end dito is metal. Yan, dito sa side, meron tayo ritong high and low, signal light, busina. Yun lang meron tayo rito. So, wala siyang flasher, wala din siyang hazard switch. So, sana magkaroon, diba? So, dito sa upuan, meron tayong malambot at magandang leather na ginamit dito. Yan. So, yung decals nga pala niya, ito yung bagong decals nila rito. Meron tayong white, red, gray. Yan, minimalist lang yung datingan niya. Meron din tayo ritong XRN na 125 and then Honda. Yan, napaka-minimalist lang tong datingan niya. Simpleng-simple lang yung ating grab bar. Yung itsura naman ng ating compartment, meron pa rin tayo ritong helmet hook. Yung ating battery, dito pa rin. Yung fuse, nandito rin. And then, syempre, meron tayong, kahit papano, meron tayong mapaglalagyan ng mga gamit dito. And then, malinis lang yung ating gas tank dito, pero sana dito meron siyang goma, di ba? So dito naman sa tail light natin, meron tayo ritong bulb type pa rin. So sana dito is naka LED na rin. Okay, signal light niya dito sa side, and then may reflector, yung kanyang fender malapad tsaka flexible din. Meron din pala tayo ritong chain cover, and then yung sprocket size natin dito is 38. Ayan. So, naka dual head shifter din tayo rito. At yung kanyang shifter, alam ko pa babate, puro pababa. Hindi, wala dito kasi nakalagay. Pero puro pababa yan. Okay, naka 4 speed naman ang isang to. So, ayun na nga, alamin natin kung abot ba ng 5 to na kagaya ko at kung magkano nga ba ang presyo ng isang to. Ayos na ayos siya. 4 speed nga pala ang isang to, and then meron tayo rito dual head shifter. Ayan. So, sa ating panel gauge, meron tayong analog type. Ayan, makikita natin dito yung fuel gauge, signal light, neutral. And then pag naka high beam, tapos meron tayong maliit na digital dito para sa kanyang gear indicator. Ayan. So, speedometer, and then odometer niya, yung kanyang ignition. Ito, simple lang. Tapos, ito naman yung susi. Ang liit lang, ano. Tapos, dito naman, sa ating switches, ito parang naka-quick throttle na rin tayo rito, eh. Ito yung itsura niya, oh. So, electric starter lang. Ito naman yung lever natin dito. Smooth lang din yung grip natin. Nakapit naman. Tapos, mababaw lang din yung ating throttle. Ayan. So, sa side naman, meron tayo ditong park light, headlight, and off, high and low, signal light, busina, and then choke. Ayan. Wala lang tayo ditong hazard switch. So, ito yung tsura at yung kabuuan ng Boss 125. So, kung gusto nyo kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMark Auto 2.0, and then subscribe nyo na rin yung aking YouTube channel na iMark Auto. So, yun lang para sa update natin dito sa Motoposh Pulilan Branch. Itong Boss 125. Ayos yan. Where did you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm a kid.